Sabi ni Mama, bata pa lang nag-i-sleepwalk na ako. Minsan natutuwa pa sila sa akin kasi sumasayaw pa raw ako ng dayang-dayang. Akala nga nila noon bakla ako. Naging nightly occurrence na yung pag-i-sleepwalk ko, sabi nila. Hanggang sa mag-teenager ako, natigil naman na. Alam yun ng asawa ko. At sana, pakinggan nyo hanggang dulo. Gusto ko lang din pong ipauna sa inyo na mahal ko ang asawa ko. Mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Hindi ko sila kayang saktan lalo ang ipagpalit sa iba. Hindi ko na rin alam ang nangyayari sa akin. Kolehiyo ako nung may napansin ako sa sarili ko. May mga taong sinasabi nilang kakilala nila ako. Kaibigan ko raw. Pero alam ko sa sarili kong hindi ko sila kilala. Hinayaan ko na lang kahit takang-taka talaga ako. Hanggang sa makilala ko si Donna. Elementary teacher siya, ako naman pulis. Sa 2 taon naming pagiging magnobyo at nobya, nagpakasal kami. 10 taon na kaming kasal nung magising na lang akong nasa may ilog ako. Sa mismong ilog. Hanggang dibdib ko na yung tubig. Pagbalik ko sa bahay, umiiyak si Donna. Sabi niya nag-alsa balutan, di umano ako at umalis 2 araw na ang lumipas. Pero hindi ko maalalang ginawa ko yun. Tapos sabi ng panganay ko habang naglalagay ako ng gamit ko sa bag, nakapikit ako. Kinabukasan, nag-file ako ng leave pati si Donna. Nag-decide kaming umuwi ng probinsya at sinabi ko sa mga magulang ko. Alam ko kasing sila lang ang maniniwala sa akin at alam kong paniniwalaan sila ni Donna. Nagpatingin ako sa doktor at gusto ko nga siyang hambalusin dahil sabi niya sa akin, hindi ko na kailangan gumastos pa para ipaliwanag niya sa akin yung totoong nangyayari. Akala niya may babae ako at iiwanan ko ang pamilya ko. Hindi ko kayang gawin yun. Hanggang sa makabalik kaming Manila at nag-report na ako ulit sa trabaho. May dumating na babae at hinahanap ako. Girlfriend ko raw siya. At estudyante siya sa university na malapit sa presinto namin. Pero hindi ko siya kilala. 3 buwan ang lumipas at akala ko hindi na mauulit kaya lang lalong lumala. Natulog ako, nakatabi ko ang anak kong panganay na mag-7 taon na kinabukasan. Pagising ko, nasa ibang kwarto na ako. Pagtingin ko sa kalendaryo, imbis na 2016 pa lang, naging 2018 na. May ibang babae sa kama at sa gitna namin may baby. Nagising yung babae sa pagkakumahog kong magbihis. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi ko siya nilingon man lang. Umuwi ako sa bahay namin ni Donna pero wala sila. Pinuntahan ko si Donna sa school. Tinanggap ko yung sampal na binigay niya. Kasi wala naman talaga akong alam sa nangyayari. Mabuti na lang at naniwala siya nung sila papa ang magpaliwanag sa kanya. Baka raw sa history ko ng pag-i-sleepwalk. Walang psychologist ang gustong maniwala na wala akong alam sa infidelity ko. Hanggang sa may isa akong kaibigan na nagsuggest na kung gusto ko raw, ikadena ko ang sarili ko sa tuwing matutulog ako. At ginawa ko. Normal pa lahat. Hanggang sa magising na naman ako, nasa kwarto pa rin naman ako. Yun lang, ang gulo. Pagtawag ko kay Donna, kitang-kita ko yung takot niya. Nagwala daw ako pagising ko. Sa loob ng 1 buwan parang hindi raw ako yun. Hindi ako palamura, hindi ako nananakit, at lalong hindi ako naninigaw. Kaya nag-resign na ako sa trabaho at nagnegosyo na lang. Natatakot na rin ako sa sarili ko. Tapos, wala na naman akong maalala. Nang magkamalay ako ulit, takang-taka na sa akin ang anak ko kasi para daw akong bakla. Sunod na naman, takot na naman. Nagsasalita daw ako, sabi ni Donna, sa salitang hindi niya maintindihan. Hindi naman ako nananakit pero nakuluhod lang daw ako sa may puso negro. Kahit uminom ayaw ko. Umuwi muna ako sa mga magulang ko noon. Pakiramdam ko kasi lumalala na ako. Yung saltik ko, hindi na lang nangyayari pag nakakatulog ako. Anytime na, kahit gising ako.
Nang makaisang linggo ako kila Papa, pinatingin nila ako sa albularyo. Pagkapasok ko sa bahay ng albularyo, sabi niya, 4 na ang lumabas. May isa pa. Dapat paglabas ng pang-5, dapat napalayas na niya. Kasi kung hindi, maraming mapapahamak. Nakaupo lang ako noon nakikinig sa kanya. Tapos, pagtingin ko na sa kamay ko, may mga brown-brown na sa kuko ko. Yung damit ko, yung pa rin suot ko nung nagpunta kami. Kaya lang, sobrang dumi na. 2018 ang huling alam kong taon. Tapos, biglang 2019 na. Hindi ko alam kung kaninong dugo, kung dugo nga yung nasa kuko ko. Kung karne na ng hayop yung tuminga sa ngipin ko. Sana nga hayop. Pero mas gusto ko talagang baliw na lang ako. Nasa mental health ko lang ito. Hindi katulad sa sinabi ng albularyo sa muling pagpunta namin sa kanya kahapon. Na lumabas na yung pang-5 at nakakain na. Hindi na rin niya kami pinapasok sa bahay niya. Gusto ko lang sabihin kung sakaling mabasa o marinig man to ng asawa ko. Kung sakali mang mapagbigyan niyo to. Gusto ko lang sabihin, Donna, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpaka-normal. Pero mahal na mahal kita. Kung makahanap ka na ng iba, ayos lang sa akin. Pero sana wag mo kong kalilimutan. Wag mo ring kalilimutan yung pangako ko sa'yo bago tayo ikasal. Na kahit kailan, hindi ako mambababae kasi mahal na mahal kita. Ihalik mo ko sa mga bata.